Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Exist. So, ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol naman ito kay, sa party list, yung sa vendors party list. So, ang video ito ay mula kay Agila ng Bayan, also courtesy na rin sa News 5 Everywhere, at kay Ted Filon and DJ Chacha. No? So, ang video ito ay may pamagat na kakapasok lang, sumabaw sa galit. Ted Filon di nakatiis sa panloloko ng mga party list sa bansa. So magandang tingnan natin to men kasi yun para sa ibang kababayan din natin na parang naloloko ng mga party list. So again, bago natin simulan, Agilan ng Bayan, support nyo yan. Also News 5 Everywhere, courtesy to them. Ted Filon and DJ Chacha. So kung trip nyo naman ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, kakapasok lang, sumabog na sa galit. Ted Filon, di nakatiis sa pangloloko ng mga party list sa bansa. Like, comment, share, subscribe. Start. Ito mga to eh. Ang kakapal. Ulit, start zero. Matatawa kayo dito na maiinis eh. Kakapal ng mukha nito mga to eh. Ang kakapal na po ng mukha. Pagkakakapal ng mukha. Wala nang kahihiyan. Wala, kalokohan po ito. Pinaglululoko tayo ng mga taong ito eh. Por Diyos po sa ating kakapal ng muka. Wala na hong kahihiyan mga kapatid. Pati party list may dynasty na rin. Por Diyos por santo naman talaga. Alam niyo kung bakit nakakagigil itong party list na ito? Mabuhay ka. Opo. Nako. Alam niyo kung bakit sa usaping dynasty din, sana ibawal kasi hindi din kasi binabawal eh, kaya yun nagiging dynasty na tuloy. Nakakagigil itong party list na ito kasi pwede ba kung magsabi? Of course, pwede pa. Kakapal ng mukha nito mga to eh. Ang kakapal na po ng mukha. Pagkakakapal ng mukha. Wala nang kahihiyan. Grabe, ramdam mo talaga yung galit eh. True FM. Wala na hong Chill ka lang, Sir Ted, ang puso. Kailangan ka pa namin mag-real talk sa mga politiko, mga buwa ng kahihiyan mga kapatid. Pati Padala party pala list may dynasty na rin. Por Ayun. Diyos por santo naman talaga. Diba? At saka yung mga advokasya na sinasabi ho nila, wala ka namang ultimo sa botohan sa Kongreso. Kitang-kita mo, itatatlo lang yung party list na consistent. Tatatlo lang po. Yan ang Agree ako doon. Actually, ang pinaka nagustuhan ko lang na party list, men, yung one rider, yun lang talaga. Wala nang iba. consistent. With all due respect, ha? Opo. Sila lang ang laging kontra. Pag Yung tinignan iba niyo po yung na mga sinasabi botohan. para sa mga mahihira, para sa ganito. Wala ho. Di ba? Kasapakat, mga kapatid. Yan ang katotohanan. Kaya nakakainis nga po ito. At ngayon, ito na naman sila. Di ba? Ito ho na naman sila. Ano ba yun? Nawala. Uy, nawala. Uy, Bakit? yan. Probinsyano ako. Yung probinsyano ako, di ko rin alam kung ano yung some kind balak nila, Probinsyano ako. So, meron na bang ngayon? Batang Quiapo ako. Something like that. Ako Bicol, 4-piece. Yung 4-piece din, ewan ko sa 4-piece eh. Actually, okay naman yung hindi. 50-50 din yung 4-piece. Kasi yun nga, may mga naririnig tayo na yung mga namimiyembro ng mga 4-piece, yung mga hindi na deserving. 'Di ba? Yung mga may kaya na sa buhay. Tapos yung iba naman, naabuso na ng 4-piece. 'Di ba? Yung mga kabataan ngayon, anak ng anak. May assist na gobyerno eh. So nagiging dependent ba? So yung 4-piece parang tagilid din sa akin yan. Grabe. Yung Gabriela din, tagilid dun yun. Wala kayo. Yung one rider lang talaga eh. Yung Axis, ewan ko kung anong niyan. Kasi binoto. Ha? Bakit niyo binoto? Eh yung nga din po, kakulangan ng impormasyon ng ating mga kababayan sa party list, di ba? Gagamit po ng... Ay nako, tama na. At ako'y sabi mo nga kanina. Oo. At saka yung 2%, di ba? Naipaliwanag ko na Ayan, po ako ito. po, oo. Paano ba magkakaroon ng isang party list seat? You have to get 2% of the total votes of... Total 2% of the total Entire. votes cast in the party list. May paliwanag ko na po na masinsinan niya. Ganun pala yun. Actually, di ba yung party list is option mo naman kung ilan yung iboboto mo. Or I think pwede nga hindi ka bumoto eh. Basta ako natatandaan ko, ang binoto ko lang nung nakaraang eleksyon,
Hindi, nakaboto ba ako about doon sa dalawa pala yung naboto ko, about sa mga seafarers tapos yung one rider. Yan. Yes. Opo, pag wala kang 2%, Wala kang wala kang seat. seat. Oo. Hindi, ang ginawa po ng Supreme Court, kahit na hindi nakaabot, para na mapunan yung Basta party list seats doon. na 53. Kahit na po hindi nanalo, pinaupo. Kaya yung Nako. iba, Bakit kaya? 'Di ba? Baka merong mga favor. Baka lang naman. di ba? Kahit Para na, mapunan yung yung iba nga, pwesto. hindi nga nakaabot po ng, di ba, ng 1% nakaupo. Ano yan? Oh. Ano yan? Tsaka ang ganda ng sinasabi kanina ni Attorney Romy Mac, bakit sa BARM, 4%? Bakit dito, 2%? Di po ba ano yan? So Kung kaya, pwede nga daw gawing 0% para makaupo lahat eh. kaya ngayon po, eto ho na naman sila. Hindi ba? Wala na akong kakontentuhan ito. Kahit Minsan din natatawa din ako dito kay DJ Chacha. na lang po yung para sa talagang, ito ho, health workers ngayon, meron silang party list ha. Ang Alliance of Health Workers, meron po sila ngayon. At totoong health workers Oo, yan. Totoong Meron. representative ng health workers yan. Yung party list ng mga chuper, nakita ho ninyo? Oo. Yun Anong lang. pinaggagawa? Di ba? Wala ka, as in, hindi mo narinig tungkol doon sa jeepney modernization. Alam niyo yung ginagawa ng iba? Ayuda. Solusyon ba yung ayuda, guys? Kaya nga isa din to sa nakakainis sa mga sa mga party list. Kasi yung binibigay nilang solusyon, puro ayuda. Tapos yung mga ayudang yan, di pa natin alam kung kinaltasan na yan eh. May mga share na sila dyan eh. Kaya nga yung one rider, nagustuhan ko yun kasi bukod sa pinupuntahan talaga. Or parang nilulutas talaga ba. Tapos yun, may paayuda din. 'Di ba? May paayuda na, nilulutas pa. Nire-real talk talaga yung mga mga kolorom or mga kotongero bang tawag diyan sa mga sinisita ng one rider. 'Di ba? Yun yung ganun dapat ka-effective, hindi yung kapag nagka-problema na wala ayuda lang. Kaya nga yung one vendor yung vendors party list ngayon, tinitira siya kasi wala eh, parang ginagamit lang ng front yung totoong vendor eh. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari. 'Di ba? Parang nakakasawa na parati tayong ganito. Di ba? Wala, kalokohan po ito. Pinaglululoko tayo ng mga taong ito eh. For Diyos po, sa kakapal ng muka. Galit Kung na meron pa galit po mas na makapal talaga. sa muka, yun na po sila. Wala, kalokohan po ito. Pinaglululoko tayo ng mga taong ito eh. For Diyos po, sa na dapat makakuha ka muna ng 2% from the total number of votes galit na cast in galit. the party list. Dahil daw po sa sabi ng Supreme Court, kahit na hindi ka naka 2%, pero pataasan na lang po ng boto para mapunan yung 63 upuan. Kayo host, ano po ang inyong 63, 63. Bakit papipilitin? 'Di ba? Kung hindi naman talaga umabot, hindi naman talaga binuto ng tao. Ewan ko, parang may nangyayari kaya diyan men. Yung nanghihinga ng favors. Parang may ganun eh. tingin dito, ito ho ba'y dapat na rin po, panahon na rin po para ho tayo manikluhod sa ating mga maestrado to revisit this decision? Opo, kailangan ding i-revisit itong mga ito. Kasi dalawa yung schools of I-revisit thought. na. Una, nakalagay sa batas, 2%. Pero bakit sa computation ng allotted seats, pagka hindi lahat umabot sa 2%, irarank mo na lang accordingly kahit hindi sila umabot. So, yun yung isang school of thought. Yung pangalawa namang school of thought, sayang yung mga upuan. At halimbawa, kung hindi mo ma-fill up yung 63 seats, mababawasan yung bilang ng mga party list group. Pero para sa Paano sayang kung hindi naman effective, 'di ba? Mas maigi na yung na lang, konti lang pero mga effective naman. 'Di ba? Dapat fini-filter yung ganyan eh. Kasi pera ng taong bayan yung pinag-uusapan eh. amin po, Sir Ted, kasi nasa proseso pa rin kami ng diskusyon kung ano ba yung proper way of handling the situation. Fundamental yung issue dun sa mismong party list system na Okay. gusto po sana nating baguhin. Mhm. Kung marginalized, kung truly marginalized and underrepresented yung kinakatawan ng halos lahat, kung hindi man lahat ng mga tumatakbo na party list group, wala namang problema kung below 2% yan kasi we can be assured that the 63 seats will be Opo. put to good use. Opo. So, sa amin, we address the fundamental issue first. Opo, yes sir, tama po yun. Yung fundamental issue ng representation, sa party Opo. list system. And second thing, yun din po naman actually, ang ganda po ng wisdom doon, you deprive the marginalized of their representation in Congress. Kung hindi mapupunan Tama. yung seats, but that is ideal in an honest society. Boom. Nabisto. Nabisto. 'Di ba? Dapat lang 'yan kung tapat yung 'di ba? Kung puro naman mga kurakot,
puro naman mga bulastog, puro lang kabulastugan. Ba't papipilitin? 'Di ba? Yes, tama po yan. Kaya nga, ulitin ko lang Sir Ted, maraming kabulukan, maraming problema sa party list race. Pero ang kontradaya, never po nang nanawagan ng abolition ng party list law. Kasi I can understand Naku. yung maraming mga kasama, maraming mga kaibigan na nagsasabi na wala namang silbi ang party list mula pa noong 1998 or so, i-abolish na yan. Pero tama ka Ted, the spirit of the law, the intention of the law is very, very well-meaning. Kaya lang, yun na nga, I'm sorry to say, it gets bastardized by the political class, Tama, by the big tama. businesses, kaya yung magandang intensyon nagmumukhang pangit. Tapos yung pinapahawak pa nila sa mga party list, mga politiko din. 'Di ba? Or yun nga, parang may pinapatrabaho lang yung politiko na, ay hawakan yung party list. Sa akin yan ha. Front ka lang dyan. Yan din yung nakakainis. Kaya kami sa Kontradaya, we would rather amend or make substantial revisions to the party list law, i-revisit natin ito, i-challenge yung atong paglaong case ng Supreme Court para masigurado natin na yung more than 60 seats in the House of Representatives, minority na nga yan, yung lagay na yan, hindi mababastardize at magiging backdoor ng mga political dynasty at ng mga big business at yung mga may questionableng adhikain, lalo na yung mga may pansariling interes. May tanong po si Chacha. Cha. Yes po. Yun lang. Professor, sa kontradaya din po ba, ililalabas ninyo o ilalabas nyo rin sa inyong mga websites or social media accounts yung listahan naman ng mga party list group na na-research ninyo na totoong nire-representa nila ang mga marginalized sector para sa mga kapatid Sana. natin. Halimbawa totoong mga health workers sila o teacher na talagang ito talaga para sa inyo itong party list group na ito. Tama po yun kasi Mas maigi na yung ganyan para ma-filter talaga at yung mga kababayan natin, easy na lang yung pag-select sa kanila, di ba? Kasi mostly sa mga tawag diyan, mostly sa na na mga naboboto ng mga party list, yun yung pinakamalakas pagdating sa pera eh. 'Di ba? Kung ano yung nakabalandra sa yun yung iboboto mo. Kasi ako dati ganyan ako bumoto ng party list eh. Kasi wala naman akong kaalam-alam kung sino yung mga nasa party list na yan, 'di ba? Kaya ako nung bata-bata pa ako nung bago pa lang ako sa pagboto, syempre wala pa tayong gaanong alam, 'di ba? Kung ano lang yung mga nakikita natin or yung mga pino-promote ng mga sikat, yun na lang yung iboboto natin kasi wala tayong ibang maisip eh. Yun pala, mga ganito, kunyari itong vendors party list, may something pala na nangyayari. Syempre si Diwata, sobrang sikat niyan. Ngayon, kapag nakita yan ng mga fans ni Diwata, iisipin nila na, totoo to kasi si Diwata may hawak nito eh. Vendor talaga to eh. Ang walang kaalam-alam, front lang pala si Diwata. Fourth nominee pa. Diba? So malabo siyang magkaroon ng seat dyan. Ay, nako. ang listahan namin, in the order of their ballot numbers. Usually ganon. O kaya minsan naman ginagawa namin alphabetical para mas madaling maintindihan. So itong dataset nito, just like in the past, open source po yan. So freely available. Tapos ito parang guide ito sa mga tao kung sino yung, para magbigyan sila ng idea kung sino yung karapat-dapat sa kanilang iboboto. So tama ka, DJ Mabuti. Chacha. So lahat ng party list pag-aaralan at mula dun sa datos, people will get an idea kung alin yung quote-unquote matino at alin Sana. yung quote-unquote na hindi matino. So lahat Tapos yung iba dyan, magagalit pa yan. yan, i-cover po namin. Opo. And Sir, Professor, hindi ba din kaya, kasi wala pa ho tayong nababasa, narinig o nalaman na ginawa pong pag-aaral sa sapat na kaalaman ng mga botante tungkol sa party list system. Hindi kaya din po ito ang pagkukulang dito at panahon na rin po para mismo ang COMELEC ay maging proactive dito para po bigyan edukasyon ng taong bayan. Ano ba ang ibig sabihin ng party list election? Tama, kahit ako ngayon, wala akong kaalam-alam dyan eh. Yun nga, parang nagsimula lang ako mahook sa party list nung tumakbo na nga si Colonel Busita, yung one rider niya. Tapos ngayon, nagsenador pa, solid. Okay, magandang tanong po yan. Sa mga voter education program ng maraming election watchdogs, hindi lang Kontradaya, kundi yung iba pa, kasama rin yung ilang remarks about the party list elections and the party list system. And to be fair to the COMELEC, sa pagkakaalam ko, kahit sa kanilang mga module, kasama yung party list, pero tama ka Ted, kulang pa. At kailangan pag-ibayuhin pa yung pag-aaral tungkol dito, lalo na yung critical analysis of how it has been bastardized through the years, I'm sorry to say. Tapos, bukod pa rito, Mas maigi na yan. Huwag ka na mag-sorry, sir. Tama naman yung sinabi niyo eh. Binastardize nila. Mas maigi nang sabihan mo sila ng masakit para didiin din sa kanila. Actually, yung mga ganyang words, parang hindi na nga yan tatalab sa kanila. At least, totoo lang tayo dito, di ba?
dapat din nating i-expose yung mga political clans, yung mga malalaking negosyo sa kanilang paggamit, sa kanilang pag-circumvent ng batas just so they can have additional seats in the House of Representatives. Kaya alam mo Ted, sa usapin ng voter education, hindi yan sober and sober analysis of the election system. Dapat talaga maging critical and adversarial tayo. Tapos ito, hindi naman natin pinupuna yung media at hindi naman natin sinasabing kasalanan nila. Pero sa aming pag-aaral, nung ako ay consultant pa ng Center for Media Freedom and Responsibility, kasi pinag-aralan din namin yung election coverage through the years noon, lumalabas na sa panahon ng halalan, underreported aspect ng election coverage yung party list race. Or kung Yun lang din. Isa din yung media sa problema talaga. cover man, ito ay dahil sa merong sikat na tumatakbo, tulad na rin Diba? sa senatorial and local elections, hindi lahat nakukover, kundi yung mga pro-administration candidates na bibigyan ng undue advantage, airtime Yun or lang. space sa media. Tapos yung mga marami sa mga party list groups ay hindi talaga nabibigyan ng kaukulang espasyo para i-articulate yung kanilang mga adikain o yung kanilang mga pangako sa electorate. Kaya Tama. Ted, may susing papel din dito yung media sa usapin ng party list elections para mabigyan sana ng kaukulang coverage. Kaya kumbaga may mga notable exceptions. So Ang tanong, yung mga media, may sinusuportahan Bias din. 'Di ba? Kasi kung hindi bias ang media, dapat lahat ng good or bad na ipinalpalabas about sa mga politiko, kahit sinong politiko pa man yan, ilabas nila. Kaso yan, wala. Kahit kayo naman siguro. Diba? Malinaw naman na sa inyo na yung media is biased din. Diba? Yun lang din yung nakakalungkot dito sa Pilipinas. syempre kasama na kayo roon sa nagbibigay ng kaukulang espasyo sa party list, pero sana mas marami pang mga programa at mas marami pang news media organization yung magfo-focus dito, asking the critical questions and exposing certain party list groups for what they really are. Mahalaga po yun. Tama. Opo. Sige po. So Sir Dan, hindi naman po itong ating huling pagkakataon po sa isang panayam. Mayo pa po ang halalan, pero ngayon pa lang po, no? Kayo mismo, kami ho dito ay nagsisimula na po dito po sa ating advokasya na sa transparent nga po, no, na pagkilatis sa ating mga nominado sa party list. So meron na ho ba kayong timetable? Ito ba hihintayin nyo muna lahat o kahit pa paano po maglalabas kayo pa isa-isa ng mga party list po sa inyo pong agad na research para po yung propagation of information maganda na rin po ito, maaga pa lang po. Tama. Kasi pangit yung kung isahan na tapos short time na lang yung natitira, diba? Mabuti na ngayon, kunyari makapagpalabas sila, sir, na okay, meron kami may lalabas na 10 ngayon. Ngayon, babakbakan ngayon nila Ted Filon yan. Diba? Tapos next week naman, meron namang 10. Para ma-filtered talaga lahat. Actually, kung hindi ito binulat-lat ni Sir Ted Filon, wala akong kaalam-alamin. Pero syempre, yung vendors party list, parang hindi ko rin naman iboboto yan. Pero yung ibang mga kababayan natin na walang kaalam-alam na sobrang diehard kay Diwata. Walang kaalam-alam na yung first nominee pala, asawa pala ng commissioner ng COA, anak ng TOCWA. Diba? Ay, naku. Malantad na, hindi naman sa ayaw sisira. Kumbaga, ayaw mong sabihin nila na wag iboto ito, pero pinakamainam nga po talaga, malantad ang katotohanan. Sino ba ang mga uupo na nasa likod sa mga party list na ito? How soon can you do that, sir? Okay, maganda po sana nakikinig ngayon yung mga volunteer namin sa Kontradaya kasi po ang usapan namin by October 8 sa pagtatapos ng pag-file ng certificates of candidacy, mamadaliin na po namin, irarush na po namin. Of course, with due diligence din naman sa research yung aming pag-aaral so that we can release it as soon as possible. In terms of timetable, yung unang report namin tungkol sa iba't ibang forma ng pandaraya, kasama na yung vote buying, premature campaigning, and other forms of election fraud, disinformation kasama rin. By November, ilalabas po namin yung preliminary na pag-aaral on cheating. Hopefully, maisasabay namin, kung hindi man mas maaga pa, yung tungkol sa party list race. Kasi by that time, we already have an idea and we already have the information of the actual number na ang nag-file ng kandidatura. Kasi yung sinabi mo na 160 plus, Solid. baka meron pang hindi mag-file or baka meron pang mga maghahabol na Siguro yung iba, yung mga party list na yan, ihuli na natin. Doon na tayo sa pinaka-last day ng filing of COC para hindi tayo ganong mabakbakan. Pero I think hindi yan makakalusot, men. Diba? Ted Filon yan Actually, thank you talaga kay Mr. Ted Filon. Appreciable ko yung nila. under appeal. So,
hopefully by November, we should be able to release our study po on the party list. Okay, sige Sana po. po nakikinig yung mga volunteer namin. Opo, at kami po ay ito po amin pong iniaalay ang aming pong programa bilang bahagi po Yes. para po sa Yun, pagpapalawak ng informasyon nice. tungkol sa ating advokasiyang ito. Mabuhay po Sir Dan, hindi pa tayo tapos. So, yun lang naman. So, yun lang naman, mga kanoisy. So, kita nyo naman yun, di ba? So, again, ang video yun ay mula kay Agila ng Bayan, tapos kay din, News 5 Everywhere. So, courtesy to them. Tapos, syempre, Ted Filon and DG Chacha. Saludo. Courtesy to them. So, kita nyo naman yun. Malinaw pa siya, klaro. Di ba? Masasabi nyo doon. Actually, ramdam na ramdam ko yung galit talaga or yung pagkapikon talaga ni Sir Ted Filon. Kasi tama naman, nakakasawa na naman din talaga na pinagluloko lang yung taong bayan eh. Wala tayong kaalam-alam ba? Tapos yan, mananalo yan. 'Di ba? Ang isa din pala yung yung Makabayan Black ba yun? Wait lang, search natin. Makabayan Black. Tatakbo ba yung Makabayan Black? Kasi din ako, inis din ako doon eh. Wait lang ha. Makabayan Black. Makabayan Black. Party list din ba yun? Makabayan Black Senatorial Bets File COC. Meron pa silang Pero kayo na lang bahala din kung iboboto nyo yung Makabayan Black. Basta ako ayaw ko. Kasi nakakainis eh. 'Di ba? Didisarmahan ba naman yung WPS natin mahal? Ano yun? 'Di ba? So sad. So, yun. Narinig nyo naman yun si Sir Ted Filon. Ramdam na ramdam nyo talaga yung inis, yung galit niya. Ang kakapal na mukha daw eh. Pinaulit-ulit pa talaga. Ang kakapal na mukha, ang kakapal na mukha. Ang lulutong ng kapal na mukha eh. Grabe. Ginagalit nyo. 'Di ba? Tapos yun nga, nakakalungkot dito sa bansa natin. Kung sino lang talaga yung pinakasikat. Or kung sino yung mga party list na hinahawakan ng mga sikat yung mananalo or nananalo. Diba? Tapos yun nga, dahil 63 yung kailangan, pinipilit na yung iba na kahit hindi naman umabot ng 2%. Diba? Sobrang nakakalungkot. Kasi yun, ewan ko kung yun nga, may nangyayari pang mga hingian ng favors dyan or parang nanghihingi ng pabor. Bakit pinapalusot yan? Gayong bawal naman, 'di ba? Kasi kayo naniniwala ba kayo na sayang din yung seats? Sayang ba talaga yung seats o sayang yung pwedeng makuha ng mga party list? 'Di ba? Tayo pa yung 2024 na ngayon, mga lumang tugtugan. But anyways, yun na lang muna. So again, News 5 Everywhere, supportahan nyo yan. Ted Filon, DG Chacha, saludo sa kanilang dalawa. Na-appreciate ko talaga yung ginagawa nila, men. At least tayo dito, mabigyan tayo ng di ba? Kaalaman or mamulat tayo sa katotohanan. Sobrang saludo, sobrang saludo. So again, hanggang dito na lang muna. So no to vendors party list daw. Kayo, iboboto nyo ba yung vendors party list? Nasa sa inyo na lang din yan. Basta ako, hindi ko iboboto yan. So again, hanggang dito na lang muna. Again, Filipino is in News 5 Everywhere. Filipino is out.